Umalis ka na sa bahay na ito. Hindi ka parte ng pamilya. Yan ang eksaktong mga salitang binitiwan sa akin ni Veronica, ang panganay na anak ng yumaong asawa ko. Habang nakatayo siya sa gitna ng sala na binuo namin ni Margarita, isang araw pa lang ang nakalipas mula nang ilibing namin ang kanyang ina. Isang araw, ang mga bulaklak mula sa burol ay hindi pa nalalanta. Pero ang puso ng kanyang mga anak, matagal nang tuyot. Nakatayo lang ako roon, suot pa rin ang itim na barong Tagalog mula sa libing. Ang kapatid niyang si Rowena ay nasa likod niya, nakahalukip-kip, ang mga matay kasing lamig ng sahig na marmol na kinatatayuan nila. Hindi sila nagalok ng kape. Hindi sila nagtanong kung kumusta ako. Dumating sila na may isang layunin lang, ang paalisin ako. Binibigyan ka namin ng alok, Tomas, sabi ni Veronica. Ang boses niya ay matigas at walang anumang emosyon para hindi na humaba pa ang gulo. Para sa 4 na taon na serbisyo mo sa aming ina, serbisyo. Ganun pala ang tingin nila sa 4 na taon ng pagmamahalan namin ni Margarita. Isang transaksyon, isang serbisyo. Inilapag ni Rowena ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Sa loob mga dokumentong legal na mukhang mamahalin. 15 milyong piso, sabi niya, na para bang nag-aalok siya ng limos sa isang pulubi. Kunin mo ang pera, pirmahan mo ang pag-abandona sa lahat ng karapatan mo sa mga ari-arian ni Mama at lumayas ka sa loob ng 90 araw. 15 milyong piso? Sa isip ko, ito ay isang malaking halaga. Pero alam ko ang totoo. Alam ko kung ano ang pinaghirapang itayo ni Margarita sa buong buhay niya. Ang bahay na ito sa Quezon City, ang kumpanya niyang Heritage Imports, ang mga investment niya na nakakalat sa iba't ibang bangko, lahat yun ay nagkakahalaga ng halos 400 milyong piso. At inaalok nila ako ng barya, kapalit ng dignidad ko at ng alaala ng asawa ko. Paano kung hindi? Mahina akong tanong. Ang boses ko ay halos hindi na marinig dahil sa bigat ng aking dibdib. Ngumisisi, Veronica. Isang ngisi na hindi kailanman nakita ng ina niya mula sa kanya. Simple lang, Tomas. Kakalad ka rin ka namin sa korte. Sasabihin namin na ginayuma mo ang aming ina. Na isa kang oportunista na sinamantala ang isang matandang babae na may sakit sa puso. Sisirain namin ang pangalan mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Sa huli, wala ka ring makukuha. Kaya pumili ka. Kunin mo ang pera at magsimula ka ulit o labanan mo kami at mamatay kang mag-isa at walang-wala. Ang bawat salita ay parang isang suntok. Ang bawat tingin nila ay parang isang sampal sa muka ng alaala ni Margarita. Ang dalawang babaeng ito, ang dalawang babaeng minahal niya ng buong buhay niya, ay nakatayo sa harapan ko, handang yurakan ng lahat para lang sa pera. Hindi ako nagsalita, hindi ako kumibo. Tinitigan ko lang sila at sa katahimikan kong iyon, inakala nilang nanalo na sila. Nagkatikinan sila at ngumiti, ang ngiti ng tagumpay. Babalik kami pagkatapos ng 3 araw kasama ang abogado namin, sabi ni Veronica bago sila tumalikod. Siguraduhin mong nakapagdesisyon ka na. Sa sumunod na 3 araw, hindi ako halos natulog. Tinitingnan ko ang folder sa mesa na parang isang ahas na naghihintay tumuklaw. Sa bawat sulok ng bahay nakikita ko si Margarita. Ang tawa niya sa kusina. Ang paraan ng pag-ayos niya ng mga halaman sa hardin. Ang pagmamahal niya. At alam kong hindi ko siya bibiguin. Sa gabi bago ang kanilang pagbabalik, tumunog ang aking telepono. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan pa akong sagutin, pero may nag-udyok sa akin na gawin ito. Mr. De Leon po ba? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado at professional. Sino po sila? Ako si Atty. Patricia Reyes. Sabi niya, ako ang personal na abogado ni Margarita. Natigilan ako. Hindi ko alam na may iba pa siyang abogado. Tumatawag ako, pagpapatuloy niya dahil may habilin sa akin si Margarita. Alam niyang mangyayari ito, Tomas.
Alam na alam niya kung ano ang kayang gawin ng kanyang mga anak. Sinabi niya sa akin, Patricia, kapag nawala na ako, susubukan nilang kunin ang lahat mula kay Tomas. Huwag mong hahayaan. Naramdaman ko ang pag-agos ng pag-asa sa aking puso. May meeting kayo bukas ng umaga, tama? Tanong niya. Opo, sagot ko. Para pirmahan ang mga papeles. Makinig ka sa akin, Tomas, sabi ni Attorney Reyes. Ang boses niya ay naging mas seryoso. Pumunta ka sa meeting na yon. Umupo ka sa harapan nila. Hayaan mo silang isipin na panalo na sila. Pero anuman ang mangyari, wag na wag kang pipirma ng kahit ano. Darating ako at dala ko ang isang bagay na mas makapangyarihan pa kaysa sa lahat ng pera nila. Hindi na ako nagtanong pa. Alam ko sa puso ko na ito ang huling plano ni Margarita. Ang kanyang huling paraan para protektahan ako. Isang huling pagpapakita ng kanyang pagmamahal na lampas pa sa kamatayan. Kinabukasan, isinuot ko ang pinakamahusay kong barong. Nagpunta ako sa opisina ng kanilang abogado sa Makati, isang tore ng salamin at bakal. Ang pakiramdam ay parang papunta ako sa isang laban. Pero hindi ako natatakot dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Ang conference room ay malamig. Si Veronica, si Rowena, at ang kanilang abogado na si Attorney Chua ay nakaupo na, ang mga mukha ay puno ng pagkasabik. Inilapag nila sa harapan ko ang makapal na dokumento at isang mamahaling pluma. Handa na ba, Tomas? Tanong ni Veronica. Ang ngiti ay hindi maalis sa kanyang labi. Tumango lang ako. Kinuha ko ang pluma. Ramdam ko ang kanilang mga mata na nakatutok sa bawat galaw ko. Inakala nilang ito na ang katapusan. Pero bago pa man dumampi ang dulo ng pluma sa papel, bumukas ang pinto. Pumasok si Ate Patricia Reyes. Dala ang isang leather briefcase, naglakad siya ng may otoridad na pumuno sa buong silid. Ang ngiti sa mukha ni na Veronica at Rowena ay biglang naglaho. Sino ka? Tanong ni Attorney Chua, halatang nagulat. Ako si Attorney Patricia Reyes. Sagot niya habang inilalapag ang kanyang briefcase sa mesa. Abogado ni Mr. Tomas de Leon. At mas mahalaga, ako ang abogado na humawak sa huling habilin at testamento ni Margarita de Leon. Binuksan niya ang kanyang briefcase at kinuha mula roon ang isang dokumento na nakatali sa isang pulang ribon. Hindi ito mukhang ordinaryong papel. Ito ay may bigat, may selyo, may kapangyarihan. Ang mga dokumentong inihanda ninyo ay walang bisa, sabi ni Attorney Reyes. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kina Veronica at Rowena. Dahil 8 araw bago siya pumanaw, binago ni Margarita ang kanyang buong testamento. Nakita ko ang gulat at pagkalito sa kanilang mga mukha. Ito, sabi ni Attorney Reyes, itinaas ang dokumento, ang tunay at huling nais ng inyong ina. Natahimik ang buong kwarto. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan, kinalas ni Attorney Reyes ang pulang ribbon. At mayroong isang particular na pangungusap dito. Sabi niya, ang kanyang tingin ay hindi inaalis sa 2 magkapatid na isinulat niya para mismo sa sitwasyong ito. Habang binubuklat niya ang pahina, nakita ko sa mga mata ni na Veronica at Rowena ang isang bagay na hindi ko pa nakikita dati, hindi pagkagahaman, hindi galit, kundi purong hindi maipaliwanag na takot. Mayroong isang pangungusap sa testamentong iyon na babago sa lahat. At malapit na nila itong marinig. Ang araw pagkatapos ng libing ni Margarita ay dapat sana'y isang araw ng tahimik na pagluluksa. Isang araw para umupo sa aming sala, tingnan ang kanyang litrato sa ibabaw ng piano, at hayaan ang mga alaala na dumaloy na parang isang banayad na ilog. Ngunit ang katahimikang inaasahan ko ay binasag. Hindi ng isang magiliw na katok, kundi ng pagbukas ng pinto na walang anumang paalam. Pumasok si Veronica at Rowena. Ang mga suot nila ay itim pa rin, pero hindi ito itim ng pagluluksa. Ito ay itim ng kapangyarihan, ng negosyo.
Ang kanilang mga sapatos ay tumutunog sa sahig na gawa sa nara. Bawat hakbang ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Ang anak kong si Crisanto ay kakaalis lang pabalik ng Laguna. Nag-alok siyang manatili pero sinabi kong kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Isang desisyon na pinagsisihan ko ngayon. Umupo ako sa paboritong upuan ni Margarita. Ang tela nito ay malambot pa rin at may amoy pa rin niya. Tumingin ako sa kanila, naghihintay ng isang salita ng pakikiramay. Isang yakap, kahit isang malungkot na ngiti lang. Pero walang dumating. Si Veronica, ang panganay, ang unang nagsalita. Kinuha niya ang kanyang telepono na parang may tinitingnan na mas importante kaysa sa matandang lalaking nawalan ng asawa sa kanyang harapan. Tomas, kailangan nating pag-usapan ang mga ari-arian, sabi niya. Ang boses niya ay kasing talas ng isang bagong hasang kutsilyo. Walang hello, walang kumusta ka na po, diretso sa punto. Ang mga salita ay tila nagyelo sa hangin. Kahapon lang natin inilibing ang inyong ina. Mahina kong sagot, umaasang mararamdaman nila ang bigat ng aking sinabi. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating ayusin ito ngayon. Sabat naman ni Rowena, ang mas bata pero parehong walang puso. Bago pa maging komplikado ang lahat. Komplikado? Ano ang komplikado sa pagluluksa? Ano ang komplikado sa pagbibigay ng respeto sa isang taong kapapanaw lang? Doon ko napagtanto. Para sa kanila, ang komplikado ay ang batas. Ang aking karapatan bilang asawa ni Margarita. Iyon ang problema na kailangan nilang alisin. At ang problema na iyon ay ako. Sa wakas ay ibinaba ni Veronica ang kanyang telepono at tinitigan ako. 4 na taong kang kasal sa ina namin, Tomas? 4 na taon. Kami ni Rowena, buong buhay naming mga anak niya, alam mo yan. Tumanggo ako. Paano ko malilimutan? Iyon ang katotohanang laging ipinamumukha sa akin ng kanilang mga tingin sa tuwing magkikita kami sa mga family dinner na pilit kung gayon. Pagpapatuloy niya, may intindihan mo kung bakit kailangan mong pirmahan ang mga ito. Inilapag ni Rowena ang isang makapal na folder sa mesa sa pagitan namin. Ang kulay nito ay itim, na parang isang anunsyo ng kamatayan. Pinahanda na namin lahat sa aming abogado. Paliwanag niya. Isa lang itong simpleng pagpapatunay na tinatalikuran mo na ang lahat ng karapatan mo sa mga naiwan ni Mama. Ang bahay, ang negosyo, ang mga investment, lahat. Hindi ko ginalaw ang folder. Tila ito'y may lason. Kasal kami ng inyong ina. Sabi ko pinipilit na maging kalmado. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, may karapatan ako bilang kabiyak. Alam namin ang sinasabi ng batas. Sigaw ni Veronica, ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay biglang nawala. Pero alam din namin na wala kang inambag na kahit isang sentimo sa lahat ng pinaghirapan niya. Tumira ka sa bahay niya, nakinabang ka sa tagumpay niya. At ngayong wala na siya, sa tingin mo ba may karapatan ka sa kalahati ng lahat? Hindi ako nakasagot. Ang mga salitang iyon ay tumusok ng malalim. Totoo. Simple lang ang buhay ko bago ko nakilala si Margarita. Isang retiradong guro na may maliit na pensyon. Pero ang pagmamahal na ibinigay ko sa kanya, ang kaligayahang ibinalik ko sa kanyang buhay, pagkatapos ng maraming taon ng kalungkutan, wala ba iyong halaga? Umupo si Rowena sa tapat ko. Ang kanyang boses ay bumaba, naging malambing na parang sa isang ahas. Makinig ka, Tomas. Sinusubukan naming maging makatwiran dito. Hindi ka namin itataboy sa kalye na walang dala. Inaalok ka namin ng 15 milyong piso. Cash. 15 milyong piso. Ulit. Mas malaki pa yan sa lahat ng perang nahawakan mo sa buong buhay mo bago mo pa nakilala ang ina namin. Dagdag niya, ang bawat salita ay isang insulto. Pirmahan mo ang mga dokumento, umalis ka sa loob ng 90 araw at magkakaroon ka ng bagong simula. Mas mabuti ito para sa lahat. Naalala ko ang isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas.
Nakaupo kami ni Margarita sa hardin, nagkakape. Sinabi niya sa akin, Tomas, mahal ko ang mga anak ko, pero nag-aalala ko, mula nang mamatay ang kanilang ama, naging pera na lang ang lahat sa kanila. Ang tingin nila sa akin ay hindi na isang ina, kundi isang retirement fund. Ang sakit sa kanyang mga mata nung sinabi niya iyon. Ngayon na iintindihan ko na. At kung hindi ako pipirma, tanong ko, ang boses ko ay halos isang bulong. Ang mukha ni Veronica ay tumigas na parang bato. Kung gayon, lalabanan namin ang lahat. May mga abogado kami na kayang itali ito sa korte sa loob ng maraming taon. Sasabihin namin na meron kang undue influence sa aming ina. Na hindi na siya nasa tamang pag-iisip ng pakasalan kanya. Na inilayo mo siya sa amin, sa kanyang sariling pamilya. Hindi ko kailanman inilayo si Margarita kaninuman. Depensa ko. Kayo ang halos hindi dumadalaw. Sabi mo yan. Mabilis na sagot ni Rowena. Pero salita mo laban sa amin. At kami, may mga email kami, mga text message, mga ebidensya kung paano nasira ang relasyon namin kay Mama simula nang pumasok ka sa buhay niya. Napatingin ako sa dalawang babaeng ito, ang mga anak ni Margarita. Ipinakita niya sa akin ang mga album ng kanilang pagkabata. Mga batang babaeng nakangiti, naglalaro, puno ng buhay. Hindi ko mapagtagpi ang mga imaheng iyon sa mga malamig at estrangherong ito na nakaupo sa aking sala. Sinusubukang agawin sa akin ang lahat ng bagay na sumisimbolo sa aming pagmamahalan. Kailangan kong pag-isipan ito. Sabi ko, kailangan ko ng oras. Kailangan kong huminga. Mag-isip ka ng mabilis, sabi ni Veronica. Tumayo na siya. Babalik kami pagkatapos ng 3 araw. Kung hindi ka pa nakapirma, bababa sa 10 milyon ang alok namin. At kung tatanggi ka pa rin, sisimulan na namin ang kaso. Huminto siya sa may pinto, lumingon, at idinagdag ang huling patalim. At oo nga pala, Tomas, magpalit ka ng kandado kung gusto mo. Bahay ito ng ina namin. Kukuha lang kami ng utos mula sa korte. At umalis na sila. Iniwan nila ang folder sa mesa na parang isang bomba na naghihintay sumabog. At iniwan nila akong mag-isa sa isang bahay na biglang naging napakalaki at napakalamig. Mag-isa sa gitna ng bagyo ng aking pagluluksa at ng kanilang kasakiman. Ang 3 araw na iyon ay ang pinakamahabang 3 araw sa aking buhay. Ang bawat oras ay parang isang taon. Ang bawat tunog sa bahay, ang ugong ng refrigerator, ang pagtilaok ng manok sa kapitbahay, ang pagaspas ng hangin sa mga puno ng mangga ay nagpapaalala sa akin ng katahimikan. Ang nakabibinging katahimikan na iniwan ni Margarita, halos hindi ako kumain. Ang kape ay naging mapait, ang pagkain ay walang lasa. Naglakad-lakad ako sa bawat silid, hinahaplos ang mga muebles, tinitingnan ang mga litrato namin na nakasabit sa dingding. Sa bawat sulok, mayroong isang alaala. Dito kami unang sumayaw sa sala. Sa kusinang ito niya ako tinuruang magluto ng kanyang paboritong sinigang. Sa hardin na ito, kami nagtanim ng mga rosas. Ang bahay na ito ay hindi lang isang istruktura ng semento at kahoy. Ito ang aming tahanan. Ito ang santuaryo ng aming pagmamahalan. At ngayon, gusto nilang kunin ito. Sa unang gabi, tinawagan ko ang anak kong si Crisanto. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang bawat salita, bawat banta, bawat insulto. Narinig ko ang galit sa kanyang boses sa kabilang linya. Isang galit na hindi ko narinig mula sa kanya kailanman. Hindi pwede, Itay, sigaw niya. Hindi ninyo sila pwedeng hayaang gawin yan. Hindi ito tama. Kailangan natin kumuha ng abogado. Lalabanan natin sila. Ang kanyang mga salita ay puno ng apoy at determinasyon. Pero ako, ang apoy sa akin ay halos patay na. Pagod na ako, anak, sabi ko, ang boses ko ay basag. Kalilibing ko lang sa asawa ko. Wala na akong lakas para labanan pa ang mga anak niya. Narinig ko siyang huminga ng malalim.
Kung wala na kayong lakas, ako ang lalaban para sa inyo. Hahanap ako ng pinakamagaling na abogado sa Maynila. Ako ang bahala sa lahat. Huwag kayong susuko, Itay. Ang pagmamahal sa kanyang boses ay parang isang mainit na kumot. Ngunit ang pagod at sakit sa aking puso ay mas mabigat. Wag na, Crisanto, pakiusap ko. Nagpapasalamat ako, pero ayoko na. Ayoko nang pahabain pa ang sakit. Natahimik siya ng matagal. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Malis sila tungkol sa inyo, Itay. Alam ninyo yan, di ba? Pinagsilbihan ninyo si Mama? Hindi. Pinasaya ninyo siya. At yung kaligayahan na yon, mas mahalaga yon kaysa sa lahat ng pera niya. Also, pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na ako makapagsalita. Napaupo na lang ako sa dilim, umiiyak. Umiiyak para kay Margarita, para sa sarili ko, at para sa mga anak na nawala sa tamang landas. Sa sumunod na 2 araw, para akong isang multo sa sarili kong bahay. Tinangka kong mag-empake. Binuksan ko ang aparador, tiningnan ang mga damit ni Margarita na nakasabit pa rin doon. Ang kanyang mga bestida, ang kanyang mga blusa, ang bawat isa ay may kwento. Ang bestidang ito ang suot niya noong unang anibersaryo namin. Ang blusang ito ang paborito niyang isuot kapag naghahardin. Paano ko ito ilalagay sa isang kahon? Paano ko i-empake ang buhay na pinagsaluhan namin? Sinara ko ang aparador. Hindi ko kaya. Sa hapon ng 3 araw na pagdesisyonan ko na, susuko na ako, tama na ang laban. Ang gusto ko na lang ay kapayapaan. Pipirmahan ko ang mga papeles. Kukunin ko ang pera at hahanap ng isang maliit na apartment kung saan ako maaaring magluksa ng tahimik. Marahil ito na ang pinakamadaling paraan para sa lahat, para sa akin, at para sa alaala ni Margarita. Dumating ang gabi. Ang huling gabi ko sa bahay na ito bilang asawa ni Margarita. Umupo ako sa kanyang maliit na opisina. Ang kanyang salamin sa pagbasa ay nasa ibabaw pa rin ng mesa, katabi ng isang crossword puzzle na hindi na niya natapos. Kinuha ko ang paborito niyang pluma, pinaglaruan ito sa aking mga kamay. Inaalala kung paano niya ito kinakagat kapag malalim ang iniisip. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, biglang tumunog ang aking telepono. Isang numerong hindi pamilyar. Sa una, ayaw ko sanang sagutin. Sino pa ba ang tatawag sa akin sa ganitong oras? Pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na pindutin ang berdeng buton. Hello? Sabi ko, good evening. Si Mr. Tomas de Leon po ba ito? Tanong ng isang boses ng babae. Malinaw at profesional. Ako nga po. Sino po sila? Ang pangalan ko po ay Patricia Reyes. Attorney Patricia Reyes. Ako po ang abogado ng inyong asawa, si Margarita. Napatigil ako. Abogado? Bakit may abogado si Margarita na hindi ko kilala? Ang alam ko, ang abogado ng pamilya nila ay si Atorte Chua, ang mismong abogado na kasama ni na Veronica at Rowena. At si Reyes, sabi ko, nalilito. Paumanhin po, pero pinutol niya ang aking sasabihin. Narinig ko po ang tungkol sa pagpanaw ni Margarita. Nakikiramay po ako. Isa siyang kahangahangang babae. Salamat po, sagot ko. Mr. De Leon, sabi niya, ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Naiintindihan ko na kinausap na kayo ng mga anak ni Margarita tungkol sa mga ari-arian. Para kung binuhusan ng malamig na tubig. Paano niya nalaman? Paano ninyo nalaman? Dahil inaasahan na ito ni Margarita, sabi niya. At iyon ang dahilan kung bakit ako tumatawag. Meron kayong meeting bukas ng 10:00 ng umaga. Tama po ba? Opo, kinakabahan kong sagot. Para pirmahan ang mga papeles na tinatalikuran ko ang aking mga karapatan. Narinig ko siyang huminga ng malalim sa kabilang linya. Mr. De Leon, Tomas, ako ang humawak sa paggawa ng huling habilin ni Margarita.
At sinisigurado ko sa iyo, anumang dokumento ang inihanda ni na Veronica at Rowena, hindi iyon naaayon sa tunay na kagustuhan ng iyong asawa. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kailangan mong pumunta sa meeting na iyon bukas. Pero bago ka pumirma ng kahit ano, kailangan kong makarating doon. Pakiusap, huwag mo akong pagdudahan dito. Ito ang gusto ni Margarita. Hindi ko po maintindihan. Maintindihan mo bukas. 10:00. Saan po ang address? Ibinigay ko sa kanya ang impormasyon, ang isip ko ay gulong-gulo. Ate Reyes, Patricia, ano po ba talaga ang nangyayari? Ang kanyang huling mga salita bago ibaba ang telepono ay ang mga salitang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang umaga. Mahal na mahal ka ni Margarita Tomas. At kilala niya ang kanyang mga anak, higit pa sa inaakala nila. Magtiwala ka lang sa akin, pumunta ka sa meeting, at huwag kang pipirma ng kahit ano hanggat wala ako. Ang tawag ay naputol. Iniwan niya akong nakaupo sa dilim, pero sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 araw, may isang maliit na sinag ng liwanag, isang pag-asa. Hindi pa pala tapos ang laban. Sa katunayan, bukas pa lang ito magsisimula. Pagsapit ng umaga, meron ng ibang bigat sa hangin. Hindi na ito ang bigat ng kawalan ng pag-asa, kundi ang bigat ng pag-aabang. Pinili kong isuot ang pinakamahusay kong barong Tagalog, ang parehong barong na suot ko sa libing ni Margarita. Naisip ko, ito ay isang paraan ng pagbibigay respeto sa kanya at isang paraan para ipakita sa kanila na hindi ako isang taong basta-basta na lang yuyuko. Gusto sanang sumama ni Crisanto. Tumawag siya ng maaga, handang mag-drive mula Laguna papuntang Makati. Itay, sasamahan ko kayo, sabi niya. Hindi ko kayo hahayaang harapin sila ng mag-isa. Ngunit tinanggihan ko. Kaya ko na to anak, sabi ko. Ito ay isang bagay na kailangan kong gawin ng mag-isa. Ito ay sa pagitan ko ni na Veronica at Rowena at ng alaala ng kanilang ina. Ang opisina ng kanilang abogado ay nasa isang mataas na gusali sa Ayala Avenue, isang toreng gawa sa salamin at bakal na sumasalamin sa kalangitan. Habang paakyat ako sa elevator, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. 30 palapag. Ang pakiramdam ay parang paakyat ako sa isang entablado kung saan ako ang gaganap sa isang papel na hindi ko pinaghandaan. Ang receptionist, isang bata at magandang babae, ay ngumiti sa akin at itinuro ako sa isang conference room. Ang pinto ay gawa sa salamin at nakikita ko na sila sa loob, naghihintay. Si Veronica, si Rowena, at isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na sa tingin ko ay ang kanilang abogado. Huminga ako ng malalim bago buksan ang pinto. Tomas, puti naman at on time ka. Bati ni Veronica, walang anumang init sa kanyang boses. Iginaya niya ako sa isang bakanteng upuan. Ito si Attorney Lawrence Chua, ang aming abogado. Tumayo si Attorney Chua at inilahad ang kanyang kamay. Ang kanyang pagkakamay ay matatag at ang kanyang mga mata ay matalas na parang sinusuri ang bawat kahinaan ko. Mr. De Leon, sabi niya, naintindihan ko na sumang-ayon na kayo sa mga tuntunin ng aming kasunduan. Inihanda ko na ang lahat ng mga dokumento. Hindi ito magtatagal ng higit sa 15 minuto. 15 minuto para burahin ang 4 na taon ng aking buhay. Umupo ako, pinipilit na maging kalmado. Naalala ko ang sinabi ni Attorney Reyes, huwag kang pipirma. Naisip ko na dapat ay meron din akong sariling abogado. Sabi ko, ang boses ko ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Rowena. Hindi yan kasama sa usapan natin, sabi niya. Wala tayong usapan, sagot ko. Nag-alok kayo. Sinabi kong pag-iisipan ko. Sinabi mong pipirma ka. Madiin na sabi ni Veronica, ang kanyang pasensya ay nauubos na. Sinabi kong pupunta ako sa meeting na ito, pagtatama ko, at narito na ako. Si Ate Chua ang pumagitna.
na parang isang referee sa isang boxing match. Nagpakawala siya ng isang peking ubo. Mr. De Leon, siyempre karapatan ninyong magkaroon ng sariling legal na representasyon. Gayunpaman, nais ko lang ipunto na ang pag-antala sa prosesong ito ay magdudulot lamang ng dagdag na gastos para sa lahat. Ang mga dokumentong ito ay napakasimple. Kinukumpirma ninyo lamang na isinusuko ninyo ang inyong mga karapatan bilang asawa sa mga ari-arian kapalit ng napagkasunduang halaga. Tumingin ako diretso sa kanya. 15 milyong piso, sabi ko para linawin. Tama po, sagot niya. At ano nga ulit ang mga isusuko kong karapatan? Tanong ko. Gusto kong marinig ito mula sa kanya. Gusto kong marinig nila kung gaano kaliit ang kanilang alok kumpara sa kabuuan. Kinuha ni Attorney Chua ang isang folder at binuksan ito. Nagsimula siyang magbasa na parang nag-uulat ng panahon. Ang mga ari-arian ni Mrs. De Leon ay kinabibilangan ng tirahan sa 4127 Pinewood Crescent na may tinatayang halaga na 150 milyong piso ang kanyang negosyo. Ang Heritage Imports na may mga asset na nagkakahalaga ng humigit kumulang 80 milyong piso, mga investment portfolio na nagkakahalaga ng 130 milyong piso at iba't ibang mga account na nagdadala sa kabuuang halaga ng ari-arian sa humigit kumulang 380 milyong piso. 380 milyon. Tumingin ako kina Veronica at Rowena. So inaalok ninyo ako ng wala pang 5% ng kabuuang iniwan ng asawa ko. Sumandal si Veronica sa mesa. Ang kanyang mukha ay malapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Iniwan ng aming ina, at mas malaki pa ang nakukuha mo kaysa sa nararapat para sa 4 na taon ng pag-aasawa. Ang tensyon sa silid ay halos pwede nang hiwain ng kutsilyo. Nararamdaman ko na ang pag-atake nila. Handa na silang ilabas ang kanilang mga pangil. Handa na silang tapusin ako. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok. Siya ay nasa mga edad 50, nakasuot ng isang navy blue suit at may dalang isang leather briefcase. Ang bawat galaw niya ay may kumpiyansa at otoridad. Hindi ko pa siya nakikita noon pero alam kong siya na iyon. Paumanhin, nahuli ako. Sabi niya sa isang kaaya-ayang boses, napakabigat ng trapiko. Tumayo si Attorney Chua, halatang nagulat. Sino ka? Patricia Reyes. Sabi niya, ako ang abogado ni Mr. De Leon. Huminto siya sandali at tiningnan ang lahat sa silid. At higit sa lahat, ako ang abogado na humawak sa huling habilin at testamento ni Margarita De Leon. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa mesa at ang tunog nito ay umalinggaw-nggaw sa tahimik na silid na parang isang putok ng baril. Tumingin siya kina Veronica at Rowena. Ang kanyang mga mata ay matalas, ngunit may bahid ng awa. Hello mga iha, matagal-tagal na rin. Nakita ko ang kulay na unti-unting nawawala sa mukha ni Rowena. Si Veronica ay nakatingin lang, hindi makapagsalita. Ang kanilang perpektong plano ay nagsisimula ng gumuho. Anong ginagawa mo dito? Sa wakas ay naitanong ni Veronica. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti si Atty. Reyes. Isang ngiti na hindi para sa kanila. Nandito ako para katawanin ang interes ng aking kliyente at para siguraduhin na ang huling habilin ng kanyang yumaong asawa ay maipatupad ng tama. In 5. Hinila niya ang isang upuan at umupo sa tabi ko. Sa unang pagkakataon mula nang pumanaw si Margarita, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. May kakampi na ako. At ang laban, ngayon pa lang talaga magsisimula. Ang pagdating ni Attorney Patricia Reyes ay nagpabago sa buong enerhiya ng silid. Ang kumpiyansa ni na Veronica at Rowena ay biglang naglaho na palitan ng halatang pagkabalisa. Si Attorney Chua naman ay pilit
na pinapanatili ang kanyang profesional na anyo, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkalito. At si Chua, nagsimula si Patricia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Naiintindihan ko na naghanda kayo ng ilang dokumento para pirmahan ni Mr. De Leon. Mabilis na nakabawi si Attorney Chua. Oh, isang kasunduan kung saan isusuko ni Mr. De Leon ang kanyang mga karapatan bilang asawa kapalit ng isang cash payment. Well. Magkano? Tanong ni Patricia. Kahit alam na niya ang sagot. 15 milyong piso. Tumango si Patricia na para bang narinig niya ang isang bagay na katawa-tawa. Bigito. At ipinayo ninyo sa inyong mga kliyente na ito ay isang makatarungang halaga base sa maikling panahon ng pagsasama nila at sa kawalan ng pinansyal na kontribusyon ni Mr. De Leon sa mga ari-arian. Sagot ni Attorney Chua, medyo nag-aalangan na ngayon. Kawili-wili, sabi ni Patricia. Binuksan niya ang kanyang briefcase at may inilabas na isang dokumento. Ito ay nakatupi ng maayos, nakatali sa isang pulang ribbon at may selyo. Dahil hawak ko dito ang huling habilin at testamento ni Margarita de Leon na isinagawa 8 araw bago siya pumanaw, gusto ninyo bang malaman kung ano ang nakasulat dito? Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Si Veronica ang unang nakahanap ng kanyang boses. Imposible yan. Ang ina namin ay namatay sa biglaang atake sa puso. Wala siyang oras para baguhin ang kanyang testamento. Sa katunayan, mahinahong sagot ni Patricia, pumunta si Margarita sa aking opisina 2 linggo bago siya namatay para i-update ang kanyang habilin. Sinabi niya sa akin na mayroon siyang kutob. Sinubukan kong sabihin sa kanya na huwag siyang mag-isip ng ganyan pero mapilit siya. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang mensahe ni Margarita. Mahal na mahal ka niya, Tomas. Gusto niyang siguraduhin na protektado ka. Protektado mula saan? Halos pasigaw na tanong ni Rowena. Ngumiti si Patricia. Isang ngiti na puno ng lungkot at katotohanan. Mula mismo sa sitwasyong ito, nahulaan ni Margarita ng eksakto na susubukan ng kanyang mga anak na pilitin kang isuko ang iyong mga karapatan. Kinalas niya ang ribbon at binuklat ang dokumento. Dapat ko na bang basahin ang mga mahahalagang bahagi? Kalokohan yan, protesta ni Veronica. Ano man ang dokumentong yan. Hindi nito kayang talunin ang aming karapatan bilang mga tunay na anak. Tama ka, sabi ni Patricia. Hindi nito tinatalo ang inyong mga karapatan. Sa halip, nililinaw nito ang mga ito. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa papel at nagsimulang magbasa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ako, si Margarita Ann de Leon, nasa tamang pag-iisip at katawan, ay ipinapahayag na ito ang aking huling habilin at testamento. Huminto siya at tumingin sa akin. Sa aking pinakamamahal na asawa, si Tomas de Leon. Iniiwan ko ang aming tahanan sa 4127 Pinewood Crescent. Kasama ang lahat ng laman nito, ang aking bahagi sa Heritage Imports, at ang kabuuan ng aking mga investment portfolio. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa silid. Tumayo si Rowena. Ang kanyang upuan ay gumawa ng malakas na kaluskos. Imposible! Hindi niya kami iiwanan ng wala. Hindi ko sinabing iniwan niya kayo ng wala. Maupo ka, Rowena. Mahinahong utos ni Patricia. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahang umupo si Rowena. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala. Nagpatuloy sa pagbabasa si Patricia. Sa aking mga anak na sina Veronica at Rowena, iniiwan ko ang halagang 5 milyong piso para sa bawat isa na ipapamahagi kaagad pagkatapos ma-probate ang testamentong ito. 5 milyon bawat isa? Nanginginig ang boses ni Veronica. Iyon lang? Mula sa isang ari-arian na nagkakahalaga ng halos 400 milyon? Hindi sumagot si Patricia.
Sa halip, nagpatuloy siya. Gayunpaman, mayroong isang kondisyon. Hayaan ninyong basahin ko ito ng eksakto tulad ng isinulat ni Margarita. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa papel at tinitigan ang dalawang magkapatid. Ang kanyang mga mata ay parang salamin na sumasalamin sa kanilang tunay na pagkatao. At binasa niya ang pangungusap na babago sa lahat. Ang pangungusap na isang patibong na maingat na inihanda ni Margarita, kung ang isa o pareho sa aking mga anak ay susubukang labanan ang testamentong ito, pilitin ang aking asawa na isuko ang kanyang mga karapatan o magsagawa ng anumang legal na aksyon upang humingi ng mas malaking bahagi ng aking ari-arian sa loob ng 120 araw mula sa aking pagkamatay, sila ay tuluyang mawawalan ng kanilang mana. Sa ganoong kaso, ang kanilang bahagi ay ibibigay sa Philippine Cancer Society. Pagkatapos niyang sabihin iyon, walang nagsalita, walang gumalaw. Ang mga salita ay nanatiling nakalutang sa hangin, mabigat at hindi maikakaila. Ang bitag ay isinara, at sila sa kanilang sariling kasakiman ang naglakad papasok dito. Sa wakas, si Veronica ang nagsalita. Ang kanyang boses ay desperado. Baliw na siya. Hindi na siya nasa tamang pag-iisip. Minanipula siya ni Tomas. Walang emosyong inilabas ni Patricia ang isa pang dokumento. Meron akong psychological evaluation na may petsang 1 linggo bago isinagawa ang testamento. Sumailalim si Margarita sa cognitive testing sa aking recommendation. Perpekto ang score. Siya ay nasa hustong pag-iisip. At bago pa kayo magtanong, mayroon akong 3 saksi sa pagpirma kasama na ang isang doktor. Ang huling depensa nila ay gumuho. Bakit? Bakit niya ito ginawa? Halos pabulong na tanong ni Rowena. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang boses ni Patricia ay lumambot, puno ng lungkot, dahil kilala niya kayo. Sinabi sa akin ni Margarita ang lahat, mga iha, kung paano kayo tumigil sa pagtawag pagkatapos niyang pakasalan si Tomas, kung paano ninyo pinalampas ang kanyang kasal, kung paano ang bawat pag-uusap ay nauuwi sa inyong mamanahin. Sinabi niya na ang tingin ninyo sa kanya ay hindi na isang ina, kundi isang bangko. Hindi yan totoo, mahinang protesta ni Veronica. Hindi ba? Tanong ni Patricia. Dumating kayo sa bahay ng inyong ina 1 araw pagkatapos ng libing at hiningi na pirmahan ni Tomas ang pagtalikod sa kanyang mga karapatan. Hindi ninyo siya kinumusta. Hindi kayo nakiramay. Agad ninyong kinwenta kung paano ninyo mapapalaki ang inyong bahagi. Si Rowena ay umiiyak na ngayon. Totoong mga luha. Pero hindi ito mga luha ng pagsisisi. Ito ay mga luha ng pagkatalo. Mahal namin ang aming ina. Marahil, sabi ni Patricia. Pero mas mahal ninyo ang kanyang pera. At alam iyon ni Margarita. Ang laban ay tapos na. Hindi sa pamamagitan ng sigawan o banta, kundi sa pamamagitan ng mga salitang maingat na pinili ng isang inana kahit sa kabilang buhay ay nagbigay ng huling aral sa kanyang mga anak. Isang aral tungkol sa pagmamahal, sa pagkawala at sa tunay na halaga ng isang pamilya. Ang mga salita mula sa testamento ni Margarita ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa anumang katahimikan. Ang patibong, gaya ng tawag ko rito sa aking isipan, ay perpektong gumana. Si Veronica at Rowena, na ilang araw lamang ang nakalipas ay puno ng pagmamataas at kumpiyansa, ay nakaupo na ngayon na parang mga estatuang gawa sa asin, dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Tumingin si Patricia kay Atty. Chua na ang mukha ay namumutla na rin. Atty. Chua, sabi ni Patricia sa isang profesional ngunit malamig na tono, ipinapalagay ko na ang iyong mga kliyente ay nagsabi sa iyo na sila ang mga pangunahing tagapagmana.
Si Atty. Chua ay tila nahirapang lumunok. Ipinagbigay alam nila sa akin na inaasahan nilang mamanahin ang kabuuan ng ari-arian, oo. Kung gayon, ikaw ay nagtrabaho sa ilalim ng maling impormasyon, sabi ni Patricia. Iminumungkahi kong pag-usapan ninyo ang iyong professional fee sa kanila ng pribado. May kutob ako na maaring mahirapan na silang bayaran ka ngayon. Ang mga salitang iyon ay isang magalang ngunit matalas na pagpapaalis. Isang senyales na tapos na ang usapan. Tumayo si Ari Chua, inayos ang kanyang kurbata na tila biglang sumikip. Veronica, Rowena, sa tingin ko kailangan nating pag-usapan ito sa labas. Ngunit si Veronica, kahit natalunan, ay meron pa ring natitirang apoy ng pagsuway. Wala nang dapat pag-usapan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng galit. Peke ang testamentong iyan. Lalabanan namin ito. Si Patricia ay kalmadong umiling. Kung gayon, wala kayong makukuha, sabi niya nang walang anumang pag-aalinlangan. Wala ni isang sentimo. Personal kong sisiguraduhin na ang bawat piso na inilaan ni Margarita para sa inyo ay mapupunta sa Cancer Society. Iyan ba talaga ang gusto ninyo? Na parangalan ang alaala ng inyong ina sa pamamagitan ng pagpapatunay na tama siya tungkol sa inyo? Ang tanong na iyon ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang tanong na iyon ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanilang pagkatao, sa kanilang relasyon, sa kanilang ina, sa kanilang huling pagkakataon na patunayan na nagkamali siya. Tumingin si Veronica kay Rowena, naghahanap ng suporta. Ngunit si Rowena ay nakatingin lang sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay bagsak. Ang kanyang katawan ay walang lakas. Ang pag-iyak niya ay humina na, napalitan ng isang tahimik na pagtanggap ng pagkatalo. Sa sandaling iyon, ang alyansa nila ay nabasag. Bawat isa ay naiwang mag-isa sa kahihiyang kanilang nilikha. Dahan-dahan, walang imikan. Pinulot nila ang kanilang mga mamahaling bag. Ang bawat galaw ay mabagal at mabigat. Hindi sila tumingin sa akin. Hindi sila tumingin kay Patricia. Lumabas sila ng conference room nang walang paalam, na parang mga multo na paalis sa lugar ng kanilang sariling kamatayan. Si Atty. Chua ay sumunod sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya, na tila nais niyang maging nasa ibang lugar. Nang magsara ang pinto, ang katahimikan na naiwan ay ibang-iba. Ito ay katahimikan na puno ng kapayapaan. Naiwan akong nakaupo roon, sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari. Ang galit na naramdaman ko sa loob ng ilang araw ay unti-unting napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Isang kalungkutan para kay Margarita na kinailangang gumawa ng ganitong hakbang para protektahan ang kanyang minamahal. At isang kalungkutan para sa dalawang anak na mas pinili ang yaman kaysa sa pagmamahal. Isinara ni Patricia ang kanyang briefcase at lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata na kanina'y matalas ay ngayoy puno ng kabaitan. Okay ka lang ba, Tomas? Tumango ako, kahit hindi ako sigurado sa aking sagot. Alam niya, sabi ko, halos pabulong. Alam niyang gagawin nila ito. Oh, sagot ni Patricia. Napakasakit nito para sa kanya, pero hindi siya nagulat. Ikinuwento niya sa akin ang lahat. Kung paanong ang mga tawag nila ay naging mas madalang. Kung paanong ang bawat pag-uusap ay nauuwi sa kanyang kalusugan at sa kanyang testamento. Sinabi niya na ang kanyang mga anak ay naging estranghero sa kanya sa paglipas ng mga taon. Tumingin ako sa bintana, sa mga matataas na gusali ng Makati. Hindi ko kailanman hinangad ang pera niya. Ngumiti si Patricia, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Alam din niya iyon. Iyon ang dahilan kung bakit kanya minahal. Dahil nakita mo siya bilang si Margarita, hindi bilang isang ATM. Tumayo siya, hudyat na tapos na ang aming misyon sa araw na iyon. Ang bahay ay sa iyo. Ang negosyo ay sa iyo. Lahat ng kanyang pinaghirapan ay sa iyo na. Iyon ang gusto niya. Kaya mo bang mabuhay ng dala ang mga ito?
Ang tanong niya ay malalim. Hindi lang ito tungkol sa pamamahala ng mga ari-arian. Ito ay tungkol sa pamumuhay na may dalang bigat ng kanyang huling habilin, ng kanyang huling laban. Inisip ko si Margarita. Inisip ko ang 4 na taon namin, ang mga simpleng umaga na nagkakape, ang mga gabing nanonood ng TV. Ang kanyang kamay ay nasa aking kamay. Ang kanyang tawa na pumupuno sa buong bahay. Ang kanyang mga salita na nagsasabing binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon sa kaligayahan. Oo, kaya kong mabuhay dala ang mga ito para sa kanya. Kaya ko, sabi ko, ang aking boses ay muling naging matatag. Pero may gagawin ako sa perang ito. Isang bagay na alam kong ikararangal ni Margarita. 3 buwan ang lumipas. Ang taglagas ay dumating nagdadala ng mas malamig na hangin, ngunit sa aking puso mayroong isang bagong uri ng init. Ang sakit ng pagkawala ni Margarita ay naroon pa rin, isang kasamang hindi na marahil mawawala. Ngunit ngayon, mayroon ng kasamang layunin. Tinupad ko ang aking sinabi kay Patricia. Sa tulong niya at ng aking anak na si Crisanto, itinatag ko ang Margarita de Leon Foundation. Ito ay isang maliit na organisasyon, ngunit ang puso nito ay malaki. Ang misyon nito, magbigay ng mga scholarship para sa mga biyudo at biyuda na nasa katandaan na nais bumalik sa pag-aaral o magsimula ng isang maliit na negosyo pagkatapos mawalan ng kabiyak. Ang bawat sentimo mula sa mga investment portfolio ni Margarita ay napunta sa pundasyong iyon. Ito ay hindi na lamang mga numero sa isang papel. Ito ay naging mga pangarap. Naging pangalawang pagkakataon para sa iba, tulad ng kung paanong si Margarita ang naging pangalawang pagkakataon ko. Sa simula, si Crisanto ay nag-aalangan. Itay, sabi niya isang hapon habang tinutulungan niya akong ayusin ang mga papeles. Sigurado po ba kayo rito? Karapat-dapat po kayo sa perang iyan pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ninyo. Ngumiti ako sa kanya. Anak, hindi ito tungkol sa kung ano ang nararapat sa akin. Ito ay tungkol sa pagpaparangal sa alaala ni Margarita sa paraang magpapangiti sa kanya. Ang pera ay nawawala. Pero ang tulong na maibibigay natin sa iba, ang pag-asa na maibabalik natin, iyon ang tunay na pamana. Ang bahay ay pinili kong manatili. Hindi ko pa kayang iwanan. Ang bawat sulok ay puno ng kanyang presensya. Ang hardin ay patuloy kong inaalagaan. Ang mga rosas na itinanim namin ay namumulaklak pa rin ng buong ganda. Ang negosyo, ang Heritage Imports, ay ipinasok ko sa manager na matagal nang nagpapatakbo nito. Isang mabait at tapat na tao na sinabi ni Margarita na mas pinagkakatiwalaan pa niya kaysa sa sinuman. Sa ilalim ng kasunduan, isang bahagi ng kita ng kumpanya ay regular na napupunta sa pundasyon. Sina Veronica at Rowena, kinuha nila ang 5 milyong piso bawat isa. Hindi na sila lumaban, hindi na sila nagpakita. Narinig ko na lang mula sa mga kakilala. Si Veronica ay hiniwalayan ng kanyang asawa ilang sandali pagkatapos ng mga pangyayari. Tila ang kanyang asawa ay umaasa rin sa isang mas malaking mana. Ang pag-ibig na nakabatay sa pera ay kasing babasagin ng salamin. Si Rowena naman ay ipinagbili ang kanyang marketing agency sa Cebu at bumalik daw sa Quezon City. Hindi ko pa siya nakakasalubong at hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko kung sakali. Hindi ko sila kinamumuhian. Wala na akong galit. Ang nararamdaman ko na lang ay isang malalim na awa. Awa. Dahil hindi nila kailanman nalaman kung ano ang tunay nilang nawala. Hindi ang pera, hindi ang mga ari-arian. Ang nawala sa kanila ay ang pagkakataong makilala ang kanilang ina sa kanyang mga huling taon. Ang pagkakataong makita siyang masaya, minamahal at buo pagkatapos ng maraming taon ng pagluluksa, nawala sa kanila ang pagkakataong maging bahagi ng kanyang kaligayahan. Ako ay 68 taong gulang na ngayon. Nakatira akong mag-isa
sa isang bahay na masyadong malaki para sa isang tao. Pero hindi ako nag-iisa. Tuwing umaga, nagkakape ako sa kusina kung saan dating nagsosolve ng crossword puzzle si Margarita. Tuwing gabi, umuupo ako sa sala kung saan kami nanonood ng aming mga paboritong palabas. At minsan, kapag sobrang tahimik, parang naririnig ko pa rin ang kanyang tawa. Si Crisanto ay dumadalaw na tuwing Sabado't Linggo, ayaw daw niya akong malungkot. Pero sa tingin ko, gusto niya lang ang luto kong adobo. Isa siyang mabuting anak. Ang tipo ng anak na hindi kailanman nagtanong tungkol sa mana, na ang tanging tanong lang ay, "Okay lang po ba kayo, itay?" Iyon siguro ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nagmamahal sa iyo at sa mga taong nagmamahal sa kung ano ang maibibigay mo sa kanila. Alam ni Margarita ang pagkakaibang iyon. At sinigurado niya na kahit sa kanyang pagpanaw, mapoprotektahan niya ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Kaya kung ikaw ay nanonood nito at iniisip ang iyong sariling pamana, isipin mo ito. Ang iyong huling habilin ay hindi lamang tungkol sa pamamahagi ng mga ari-arian. Ito ang iyong huling mensahe sa mga taong iiwanan mo. Siguraduhin mong sinasabi nito ang tunay mong nararamdaman. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, pindutin mo ang subscribe button, ibahagi mo ang iyong sariling karanasan sa mga komento. At tandaan, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang pagganti. Ito ay ang mabuhay ng maayos at parangalan ang mga taong tunay na nagmahal sa iyo. Hanggang sa muli, ako si Tomas de Leon, nagpapaalala sa inyo na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo. Minsan, ito ay tungkol sa kung sino ang nariyan kapag kailangan mo sila. 3 buwan na ang nakalipas mula noong araw na iyon sa opisina ng abogado. 3 buwan na puno ng katahimikan, ng pag-aayos, at ng dahan-dahang paghilom. Ang matinding sakit ng pagkawala ni Margarita ay narito pa rin, isang anino na laging kasama sa aking tabi, lalo na sa mga gabing tahimik. Ngunit ang aninong iyon ay hindi na madilim at nakakatakot. Ngayon, ito ay parang isang banayad na paalala. Isang paalala ng pagmamahal na minsan kong naranasan at ng isang pamanang kailangan kong ipagpatuloy. Hindi ko itinago ang pera para sa aking sarili. Paano ko magagawa iyon? Ang bawat piso sa perang iyon ay mayroong bakas ng pawis at pangarap ni Margarita. Ang gamiting iyon para sa sarili kong kapakanan ay parang isang pagtataksil sa lahat ng pinagsamahan namin. Ang pag-ibig namin ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagsasama, sa pag-aalaga, sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa isa't isa. At iyon mismo ang ginawa ko. Sa tulong ng aking anak na si Crisanto, na naging aking kanang kamay at sandigan sa lahat ng ito, itinatag namin ang Margarita de Leon Foundation. Isang maliit na organisasyon na may malaking puso. Ang layunin nito ay simple ngunit makabuluhan. Ang tulungan ang mga biyudo at biyuda, mga taong tulad namin ni Margarita noon na nawalan ng kabiyak at nahihirapang magsimula muli. Nagbibigay kami ng scholarship para sa mga gustong bumalik sa pag-aaral o maliliit na grant para sa mga gustong magtayo ng sarili nilang munting negosyo. Ang lahat ng investment ni Margarita, lahat ng milyon-milyong iyon na pinag-awayan ay napunta sa pundasyong iyon. Ngayon, ang perang iyon ay hindi na lamang mga numero sa bangko. Ito ay naging mga libro para sa isang lola na gustong matutong magbasa. Naging panimulang puhunan para sa isang lolo na nagbukas ng maliit na karinderya. Naging pag-asa. Iyon ang pamana ni Margarita. Ang pagbabago ng pera mula sa isang bagay na sumisira ng pamilya patungo sa isang bagay na bumubuo ng komunidad. Ang bahay na ito sa Quezon City, ang aming tahanan, ay pinili kong manatili. Hindi ko pa kayang iwanan. Masyadong maraming alaala ang nakakabit sa bawat pader, sa bawat sulok, dito sa hardin. Habang dinidiligan ko ang mga rosas na itinanim namin,
Parang naririnig ko pa rin ang kanyang boses na nagsasabing, "Dahan-dahan lang, Tomas. Baka malunod ang mga bulaklak." Dito sa kusina, tuwing nagluluto ako ng adobo, parang nakikita ko pa rin siyang nakaupo sa mesa, naghihintay na tikman ang aking luto. Ang bahay na ito ang aking santuwaryo, ang aking koneksyon sa kanya. Ang negosyo naman, ang Heritage Imports, ay pinagkatiwala ko sa pinagkakatiwalaan niyang manager, si Mr. Santos. Isang mabuti at matapat na tao na nagsilbi kay Margarita sa loob ng 20 taon. Ginawa namin siyang kasosyo. At isang bahagi ng tao ng kita ng kumpanya ay otomatikong napupunta sa pondo ng foundation. Alam kong iyon ang gugustuhin ni Margarita. Ang makita ngang negosyong kanyang itinatag ay hindi lang kumikita, kundi tumutulong din. At sina Veronica at Rowena, kinuha nila ang 5 milyong piso bawat isa. Walang salita, walang pasasalamat, walang paalam. Pagkatapos nilang makuha ang tseke, hindi na sila nagparamdam. Ang huling narinig ko ay mula sa isang malayong kamag-anak. Si Veronica raw ay hiniwalayan ng kanyang asawa. Tila, ang lalaki ay umasa sa isang mas malaking mana at nang hindi ito nangyari, ang kanilang pagsasamang nakabatay sa kayamanan ay gumuho. Isang malungkot na kwento, ngunit hindi nakakagulat. Si Rowena naman daw ay bumalik sa Quezon City matapos ibenta ang kanyang kumpanya sa Cebu. Siguro ay sinusubukan niyang magsimula muli. Hindi ko pa siya nakakasalubong sa grocery o sa simbahan. At sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin o gagawin kung sakaling mangyari iyon. May kapatawaran ba sa aking puso para sa kanila? Siguro. Pero ang tiwala, iyon ay ibang usapan. Hindi ko na sila kinamumuhian. Ang galit ay parang isang lason na ikaw mismo ang iinom habang umaasang mamamatay ang iba. Pinakawalan ko na iyon. Ang nararamdaman ko na lang ay isang malalim-malalim na awa. Awa, dahil sa kanilang paghahangad sa yaman, nawala sa kanila ang pinakamahalagang kayamanan sa lahat. Ang pagkakataong makasama ang kanilang ina sa kanyang pinakamasayang mga taon. Ang pagkakataong makita siyang tumawa ng malakas, magmahal ng walang takot, at mabuhay ng buo. Iyon ang tunay na mana na kanilang itinakwil. Hindi ang mga milyon, kundi ang mga alaala. Ako ay 68 taong gulang na, isang retiradong guro na nakatira sa isang malaking bahay. Ngunit hindi ako malungkot. Tuwing Sabado at Linggo, ang bahay ay napupuno ng buhay at tawanan dahil sa pagdating ni Crisanto. Sinasabi niyang binibisita niya ako para siguraduhin okay lang ako, pero alam kong ang totoong dahilan ay ang paborito niyang sinigang. Isa siyang mabuting anak. Ang tipo ng anak na hindi kailanman nagtanong, "Itay, ano po ang makukuha ko?" Sa halip, ang laging tanong niya ay, "Itay, ano po ang maitutulong ko?" At iyon, sa tingin ko, ang pinakamalinaw na linya sa pagitan ng dalawang uri ng pagmamahal. Ang pagmamahal na nagtatanong kung ano ang makukuha at ang pagmamahal na nagtatanong kung ano ang maibibigay. Alam ni Margarita ang pagkakaibang iyon. At sa kanyang huling habilin, hindi lang niya pinrotektahan ang kanyang asawa. Nag-iwan siya ng isang panghuling aral. Isang aral na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal na ibinabahagi natin at sa mga buhay na ating binabago. Kaya sa iyo na nakikinig sa aking kwento, ito ang aking huling mensahe. Ang buhay ay maikli, ang mga ari-arian ay pansamantala. Ngunit ang pagmamahal, ang kabutihan, ang mga alaala na ating nililikha, iyon ang pamanang mananatili magpakailanman. Huwag mong hintayin ang iyong huling habilin para sabihin sa mga tao kung gaano sila kahalaga sa iyo. Ipakita mo ito ngayon. Ipadama mo ito araw-araw. Dahil sa huli, hindi tayo aalalahanin dahil sa mga bahay na ating
itinayo o sa perang ating naipon. Alalahanin tayo dahil sa pagmamahal na ating ipinadama. Ako si Tomas de Leon. At ito ang kwento kung paano ko tinuruan ng aking yumaong asawa na ang pinakamahalagang pamana ay ang pag-ibig mismo.